Jesus, Power. and power. Jesus. Minsan sa ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos. Tayo po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Ibigay po natin yung pinaka-the best na palakpak papuri para sa ating Diyos na buhay. Dahil siya po ang Diyos na tapat at akila at hindi nagbabago, hindi nagpapabaya. Tapat sa kanyang mga pangako at tapat sa kanyang mga salita. Hallelujah. Praise God. Makakaupo na po ulit ang bawat isa. Hallelujah. Pakisabi po sa katabi, makikinig tayo Makikinig tayo Bawal matulog. Bawal matulog. Hallelujah. Praise God. Baka po kasi antukin kayo. Parang sabi ko, hindi ko makapasa sa heart ko na parang makakapagsalita ako yung matatawa po kayo. Ayan. Praise God. Hallelujah. So, simula pa kanina, sabi ko, kasi kahapon, sabi ko nga kay Sister Jonah, hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi ko, iba yung sinasabi, may sinasabi si Lord. Pero ngayon napagtanto ko na talagang sabi ko, ay, ito talaga yung gusto ni Lord pala. Kasi simula pa lang kanina, nakikita ko na parang, sabi ko nga parang hindi ko na kailangan tumayo dito sa unahan. Kasi tinapos na po ng ating kapatid. Hallelujah, praise God. Sinabi na po niya lahat. Hallelujah, praise God. So, ang oras po natin ay ganap na. Kaya, hallelujah, baka abutin po tayo ng alas 7 po ng gabi. Okay lang po ba yun sa inyo? Amen. Okay lang po ba yun sa inyo? Abutin tayo ng alas 7. May gutom na po ba dito? Amen. Yung ngiti nyo halatang hindi pa naman talaga gutom. Hallelujah. Hallelujah. Pati bata nakangiti. Amen. Hindi pa talaga sila gutom. Yes. Hallelujah. Praise God. So, nais ko po na makipagbukas kayo sa aklat po ng Efeso, chapter 4, verse 17 hanggang 32. Sabi po dito, basahin ko po. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintel. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naggumon sa kahalayan at walang kahihiyan, kauntiman. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalasuan. Verse 20, hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ephesians chapter 4 verse 17 to 32 po. Ephesians chapter 4 verse 17 hanggang 32 po. So verse 25, sabi po dito, dahil dito itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. Verse 29, huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon, upang pakinabangan ng makaririnig at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo
ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Sumandali po tayong manalangin. Amang banal na nasa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat, Lord God, sa oras na ito, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay dinako mo sa lugar na ito upang ikaw ay patuloy namin na sambahin at patuloy namin na dakilain at pasalamatan sa mga kabutihan na ginawa mo sa amin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na ito, na patuloy namin mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, sa hapong ito, Panginoon, ikaw po ang magsalita, Lord God Ama. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga espiritual na pakinig, espiritual na pangunawa at espiritual na mata upang patuloy, Panginoon, na makita, maunawaan at marinig po namin, Panginoon, ang iyong tinig upang kami, Panginoon, ay patuloy na makalakad ayon, Panginoon, sa panukala na ninais mo, Panginoon, sa amin, Lord God Ama. Kaya, Lord, sa hapong ito, Panginoon, patuloy kami na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na magkasi sa buhay po ng bawat isa sa amin, Lord God Ama. Mangusap ka, Panginoon. Magpakahayag ka, Panginoon, sa oras na ito. Kung may mga bagay man kami na dapat ayusin, may mga bagay man kami na dapat, Lord God, matutunan at lakaran, Lord God Ama, samahan mo po kami, Lord God Ama. Hayaan mo ang iyong salita ang magsilbing gabay po namin, ang magsilbing liwanag sa aming mga lakarin, Lord God Ama. Lord, patuloy kami na nagtitiwala sa iyo. Lord, hindi ang kalooban ko ang mangyari sa hapong ito, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ko kanina, parang hindi ko kayang magsalita or magbitaw ng mga salita na mapapatawa ko kayo. Pero praise God, kasi nakita ko yung ngiti po ninyo. Hallelujah. At kahit ako, napapangiti din. Hallelujah. Praise God. So, sabi ko, nung binabasa ko to, kasi kahapon, sabi ko, Lord, ano ba ang gusto mo na ipaabot na mensahe? Siyempre, hindi ko po kayo kilala. Ano po? Hindi nyo din ako ganun, lubos kakilala. Pero sabi ko, Lord, alam ko na ikaw kilala mo po ang bawat kapatiran na nandito po sa gubad. Kaya praise God dahil sa privilege na ito na binigay ng Panginoon at sa salita na kanyang pinaabot. Actually, kagabi, sabi ko, Lord, alas 3:30, gigising po ako, Lord, para sabi ko mag-meditate ako. Pero ang ginawa ng Panginoon, alauna pa lang po, gising na ako. Sabi ko, Lord, antok pa talaga ako kasi grabe yung pagod. Tapos, kulang baga po sa tulog. So, pero, dumating talaga sa point na gusto ko na talagang kausapin ni Lord, talagang babangon ka na eh. Hindi pa dumating sa alarm talaga, yung alarm na sinet ko po. Pero praise God, binangon tayo ng Panginoon. Kaya, hallelujah! At ito yung binigay sa atin ng Panginoon. So, ang title ko po dito is Walk and Live in a New Life. Ayan. Lumakad po tayo at mamuhay po tayo sa panibagong buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, kung titingnan po natin sa pamamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo, ano po, dito sa mga taga-Epeso, ano po, nais po ipakita sa atin ng Diyos, or may nais po na makita, ano po, tayo dito, ano po, at yun ay ang panawagan ng Panginoon, na tayo po ay lumakad, na tayo po ay mamuhay sa panibagong buhay na binigay po sa atin. Hallelujah! Naniniwala po ba kayo sa hapong ito? Naniniwala po ba kayo na tayo po ay may bagong buhay na mula sa Panginoon? Amen. Ang hina po parang hindi. Naniniwala po ba kayo na kayo po ay mayroong panibagong buhay na binigay ang Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Totoo po yun. At pinatunayan po yun ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sabi po doon, if anyone be in Christ, he is a new creation, and behold, the old has gone, and the new has come. So yung yung bawat isa po na nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo, sila po ay may totoo ng panibagong buhay. At tayo po yun. Nakipag-isa po ba tayo sa Panginoon? Amen. Nakipag-isa po ba tayo sa Panginoon? Hindi ko marinig yung tinig ng gak. Hallelujah. Nakipag-isa po ba tayo sa Panginoon? Amen. Praise God.
Kung tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon, ibig sabihin, meron na po tayong panibagong buhay. Yes. Panibagong buhay na dapat po ngayon ay nakikita sa atin. Panibagong buhay na dapat po ay nilalakaran na po natin. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So malinaw po, sinasabi dito na tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, dapat makita po sa atin na meron na po tayong panibagong buhay. Amen. Hindi na po yung dating buhay po natin. Amen. Dating pagkatao po natin. Wala na po yung dating kaisipan dapat natin. Amen. Wala na po dapat yung dating mga ginagawa po natin. Amen. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kasi binayaran na po ng Diyos, ng Panginoong Heso Kristo, sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng mga nagawa po nating kasalanan. Yung dating pagkatao po natin ay kasama ng ipinako ng Diyos. Ano po? Ng Panginoong Heso Kristo sa krus. Kaya ngayon kung may buhay man po tayo, di ba po, sabi sa Galatia 2:20, ang sabi doon, kung meron man tayo buhay, ito po ay ang buhay na mula sa Panginoon. At kung tayo man po ay nabubuhay, dahil po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya praise God, i-check po natin, paki-check po ng sarili natin ngayong hapon. Namumuhay pa ba tayo sa dating pamumuhay natin? O sa panibagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon? Hallelujah. Hindi ko po kailangan ng sagot ninyo. Kayo po ang sasagot niyan. Kayo na lang po ng Panginoon ang mag-usap. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, dahil po sa meron na tayong bagong buhay, ibig sabihin meron na tayong bagong kaisipan, bagong pagkatao, bagong identity, bagong pagkakakilanlan, at bagong kaisipan. Wala na po yung dating ginagawa natin. Kung dati marites ka, ngayon, iba na yung ginagawa mo. Ano ba? Hallelujah. Hallelujah. Ano na po yung ginagawa natin ngayon? Yan. Marites pa rin, pero kay Lord na. Amen po ba? Hallelujah. Dati kasi, iba yung marites dito sa mundo. Ano po? So, sa marites naman na kay Lord. Kasi good naman po yun kung ang sinishare po natin ay ang gospel po. Amen po ba? Amen. Kung dati sugarol or lasinggo ka, ngayon, ano na po yung ginagawa mo? Hallelujah. Nag-stay ka na lang sa presence ng Panginoon. Nagme-meditate ka na lang ng salita ng Panginoon. Kaysa mag-stay ka doon sa mga barkada mo. Hallelujah. May mga ganun po ba dito dati? Hallelujah. Hallelujah. Sayang wala dito yung ibang tatay natin. Hallelujah. Praise God. Kung dati, kung magsalita po tayo walang preno, hallelujah, masaktan ka. Kung sa masaktan ka, bahala ka sa buhay mo. Hallelujah. Diba? May ganun tayong mga moment minsan, di ba mo, sa buhay natin. Nung time na hindi pa natin nakilala si Lord, nung time na hindi natin alam na meron tayong panibagong buhay na mula sa Panginoon, hallelujah, kung magsalita po tayo walang preno. Hindi po tayo marunong mag-filter ng mga sasabihin natin, di ba? Uy, nang itsura mo, pangit mo man. Di ba? Parang akala mo naman, perfect ka, ang ganda-ganda. Ang gwapo-gwapo mo kung magsalita ka, no? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, di ba? Wala tayong pakialam. Kumbaga, hindi tayo aware kung makakasakit ba tayo ng damdamin. Kung matutulungan ba natin sila sa pamamagitan ng mga sinasabi natin. So, hindi tayo doon aware. Pero praise God. Hallelujah. Kasi sa hapon na to, ni-remind tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ni Apostol Pablo, ano po, na pinaabot dito sa mga taga-Epeso na ngayon ay pinapaabot sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Na tayo po ay may panibagong buhay na. Hallelujah. Siguro dumating po sa point na sa mga nakaraan na araw, nakaraan na linggo, nakaraan na buwan, medyo lumiko po yung lakarin natin. Siguro dumating po nun sa point na medyo parang nagsisigway na tayo. Dati straight, ngayon medyo parang nagsisigsag-sigsag naman tayo. At ngayon, ito yon, pinapabalikan sa atin ng Panginoon. Anak, may bagong buhay ka na baga? Nakipag-isa ka na, di ba? May relasyon na tayo.
nakipagrelasyon ka na sa akin, nag-commit ka na sa akin, kinumit mo na yung buhay mo sa akin. May panibagong buhay ka na. Bakit bumabalik ka ulit ngayon sa dati? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So sa hapong ito, pinabalik po tayo ng nire-remind po tayo ng Panginoon. Ano po? Na bumalik po tayo. Saan tayo babalik? Doon po, lumakad po tayo sa pamumuhay na kung saan ay bago na. Buhay na panibago na binigay po sa atin ng Panginoon. So, ang tanong, paano po tayo makakalakad o makapamumuhay sa bagong buhay na binigay ng Diyos? Hallelujah! Yun po ay makikita po natin dito sa salita ng ating Panginoon mismo na binasa po natin kanina. Sabi po dito sa verse, sa salita ng ating Panginoon, sabi po dito, kung paano po tayo makakalakad at makakapamuhay sa bagong buhay na binigay ng Diyos, sabi po dito, huwag na po natin tularan yung dating pamumuhay po ng mga hentel. Sabi po dito sa verse 17 to 19, doon po sa may mga Bible, pwede po kayong magbasa yan. Babasahin ko na lang po ulit para marinig po ng mga walang Bible. Ayan, praise God. Sabi po dito, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hentel. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naggumong sa kahalayan at walang kahihiyan. Kaunti man, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hallelujah! Praise God! Sabi po dito, huwag na po natin tularan. Para po tayo makalakad at makapamuhay sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi po dito, huwag na po natin tularan. Ang alin? Ang pamumuhay po ng mga hentel. Sino po ba yung mga hentel? Hallelujah. Ano po ba yung mga karakter ng mga hentel? Ang mga hentel po ay hindi po yan kumikilala sa Panginoon. Ano po? Hindi po nila kinikilala ang Panginoon. Wala silang ibang dinodiyos kundi ang sarili po nila. Wala silang ibang sinusunod kundi yung kagustuhan lang po nila. Ano po? Ang kaligaya ay yung mga bagay lang na makapagpapasaya sa kanila. Ano po? Ang sabi doon, ang kanilang kaisipan, ano po? Nag-iisip sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon ang tanong po, tayo ano po ba ang nilalaman ng isip natin? Sa bawat araw, ano po, kapag wala tayo sa gawain, wala tayo dito sa church. Pag wala tayo sa ministeryo ng ating Panginoon, pag nasa sarili tayong tahanan, ano po ba yung laman ng ating mga isipan? Hallelujah. Salita po ba ng Panginoon? Or iba? Hallelujah. Hallelujah. So yung mga hentel po, ang totoo tayo po yun. Ano po? Pero dahil sa biyaya po ng Panginoon, nabago po tayo. Hallelujah. Nabago po ang ating kaisipan, binago po tayo ng Panginoon. Pero sa hapon na ito, nais ng Panginoon na ibalik, ano po, ipaalala sa atin. Hallelujah. Na kung anong klaseng pamumuhay meron po ang mga hentel. Ang pamumuhay po nila ay hindi naka-align sa ating Panginoon. And sa hapon din na ito, ang nais din ng Panginoon, ano po, na hindi na po tayo mamuhay sa ganung pamumuhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. May inaantok na? Wala. Hallelujah. So, yun po. Ayaw na po ng Panginoon na maging makasarili po tayo. Amen. Sabi nga kanina ng kapatid natin, sama-sama po tayo. Hindi niya kaya kung mag-isa lang po siya. So dito sa gawain ng ating Panginoon, lalago ang gawain ng ating Panginoon. Kung tayo po, kung makikita po natin sa sarili po natin na hindi po natin kailangan maging makasarili. Hallelujah. Na hindi po dapat titingnan lang po natin yung sarili natin. Na magiging at-is lang po tayo dito sa loob ng church. Magiging at-is lang po tayo na nagpupunta tayo sa church, umaatan po tayo sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kundi dapat may gagawin din po tayo. So para po tayo makapamuhay, makalakad,
ayon po sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon, kailangan po natin, hallelujah, huwag tularan ang pamumuhay ng mga hentel. Huwag na po natin balikan yung dati po nating mga ginagawa nung hindi pa po natin nakilala ang Panginoon. Amen po ba? Alam ko po sa bawat isa na kayo po mismo yung nakakakilala sa sarili po ninyo. At alam po yun ng Panginoon, walang bagay na nalilingid sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan po natin ang Panginoon na patuloy na kumilos at mangusap po sa atin. Na patuloy po tayong turuan sa pamamagitan po ng kanyang salita. Maging bukas po ang ating mga puso. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So yun, sabi po doon, huwag na po natin tularan ang dating pamumuhay ng mga hentel. Huwag na po natin balikan ang dati po nating pamumuhay noong panahong hindi pa po natin nakilala ang Panginoon. Pangalawa, ang sabi po doon, paano na tayo lalakad at makapamumuhay sa pamumuhay na bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, iwan na ang dating pamumuhay, hubarin na ang dating pagkatao, magbago na ng pag-iisip. Hallelujah. Sabi po sa verse 21 hanggang 24, basahin ko po, sabi dito, kung talagang pinakinggan ninyo ang aral at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Hallelujah. Ito po yung gusto sa atin ng Panginoon. Iwanan na po natin ang dati nating pamumuhay. Hubarin na po natin ang dating nating pagkatao. Hallelujah. Praise God. Magbago na po tayo ng ating mga isip. Diba? Parang katulad lang yun. Sinasabi na, move on na ako sa kanya. Pero ang totoo, ang number niya, tanda pa sa utak niya. Diba? Yung mga konfoninda sa messenger, na sabi niyo sa ako, mahal na mahal ako. Tapos mabayaan lang pala na ako. Hallelujah. Diba? Hindi, move on na kaya ako. Kasi may sabi, di pa ako naka-move on. Pero yung gawit niya, yung action niya, makikita mo na hindi pa naman talaga naka-move on. So tayo, ganun din po tayo. Kahit sabihin po natin na okay po tayo, pero hindi po natin maitatago. Ano po, na meron pa rin tayong problema sa personal natin na buhay, lalo na sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Ito yung gusto sa atin ng Panginoon eh. Para po tayo lumago sa ating espiritual na pamumuhay, para po tumuloy-tuloy ang ating paglago, para po magamit tayo ng Panginoon sa ministeryo niya, kailangan po natin iwanan ang dati nating pagkatao. Kailangan po natin mabago ang ating mga kaisipan. Pero kung sa sarili lamang po natin, hindi po natin mababago yun. Kung sa sariling kakayanan po natin, sa sariling kaalaman, karunungan natin, hindi po natin mababago ang ating mga sarili. Hallelujah. Mababago lamang po ang ating kaisipan, ang ating pagkatao, kapag tayo po ay nagpakumbaba na sa harapan ng ating Panginoon. Kapag sinabi na natin, Lord, di ko na talaga kaya. Lord, ginawa ko na lahat, pero di ko talaga kaya. Tulungan mo ako. Alam niyo po, hindi nakakahiya ang umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Hindi nakakahiya ang lumuhod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi nakakahiya yung aminin po natin na hindi talaga natin kaya kung wala ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po nakakahiya. At walang mawawala po sa bawat isa sa atin kapag tayo lumapit sa Diyos. Or kapag lumapit tayo sa leader natin, o sa mga kapatiran natin, alam natin makakatulong sa atin kapag may problema tayo, walang mawawala sa'yo. Alam mo kung ano mangyayari sa'yo? Pagpapalain ka ng Panginoon. Bakit? Kasi matutulungan ka. Ano man yung iniisip mo, ano man yung nangyayari sa buhay mo, ano man yung sitwasyon na meron ka, matutulungan ka ng Panginoon. Pero pag nagtago ka, hallelujah, hallelujah, ang mangyayari sa'yo, mapapalayo ka.
mawawala ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ito ang gusto sa atin ng Panginoon. Balik po tayo. Ang gusto ng Panginoon sa atin, wag na po tayong mag-dwell sa dati pa po natin na pagkatao. Sa dati pa po natin na mga ginagawa. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Pag nag-away po kamo ni Agum Nindo, hallelujah, wag po kayong magdodwell sa mga sinabi niya po. Wag po kayong magdodwell sa emotion na meron ka po naramdaman nung time na nag-away kayo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, magbago na tayo ng isip. Ano po? Bakit kailangan po natin magbago na ng isip? Bakit kailangan po natin hubarin natin ang ating dating pagkatao? Bakit kailangan natin magbago? Ano po, at iwanan na po ang dati nating pamumuhay. Kasi sabi po dito sa salita ng Panginoon, nilikha po tayo ng Diyos na kalarawan niya. Yes. Sabi po dito, di ba po, binasa ko po yung kanina. Hallelujah. Sabi dito, dahil nilikha tayong kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Hallelujah. Sabi po dito, kalarawan tayo ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. So, ang Diyos na sinasamba po natin ay Diyos, ano po? Na matuwid. Ang Diyos na ayaw po sa kasalanan. Na po, Diyos na galit sa kasalanan. Siya po ang Diyos na banal. Kaya tinuturuan niya po tayo, ano po, makapamuhay ng maayos. Yung isipan po natin, yung damdamin po natin, yung mga sinasabi po natin, yung mga gawi po natin, yung mga action po natin. Hallelujah! Tinuturuan po tayo ng Panginoon na dapat po yun maging maayos. Amen. Hindi lamang po dito sa loob ng church na paglabas mo, nakalimutan mo na hindi mo na pala dapat yun gawin. Ngayon dito, kay minsan, di ba, sinasabi ng iba, banalong ka na naman kasi nagsimpa ka. Pero pag lumas mo, anong nangyari sa'yo? Hallelujah. Baka normal. Hallelujah. Praise God. Hindi po tayo dapat ganun. Bakit? Kasi sabi po sa salita ng Panginoon, sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, sabi po doon, sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay Diyos na banal, marapat lamang na kayo'y magpakabanal. So, ang Diyos po na tumawag sa atin, ang Diyos po na nagpakilala sa atin, ang Diyos po na tinanggap natin bilang tagapagligtas at Diyos na ating paglilingkuran ay Diyos na banal. Hallelujah. Kaya huwag po tayong magbibiro sa harapan ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makilala natin siya, na maranasan natin siya, na mabago po yung pagkatao natin. Kaya huwag po natin sasayangin. Hallelujah. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na banal. Kaya marapat lang po ng ating kaisipan maging maayos, maging malinis. Kaya nga po, di ba, ang GAP may binababa mula sa ating Senior Pastor Larry Manuel, di ba po? May binababa. Meron po tayong dwelling, meron po tayong yung nagre-review po tayo, pinapaalis po natin yung mga nagagawa po nating kasalanan, di ba po? Nire-review po natin. Meron po tayong personal cleansing. Ginagawa po natin. Ginagawa po ba yun ng bawat isa? Hallelujah. Maganda po yun. Araw-araw gawin po natin yan. Umaga, gabi, gawin po natin yan. Kasi alam naman po natin na lahat po tayo nagkasala. At wala po tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon dahil hindi po tayo nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. So gawin po natin yon. Amen po ba? Sa mga hindi pa po ginagawa, gawin po natin yon. Alam niyo po kung bakit? Kasi napakasarap po kapag ginagawa po natin yun palagi. Magaan. Pag pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, masigla tayo. Pero kapag hindi po tayo nagdudwell, hindi po tayo nagki-cleansing, hindi po tayo palagi nananalangin, nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang yabag mo pa lang, parang may ilang pulgadang bitbit. Hallelujah. Parang may bitbit ka na ilang ng semento, sako. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, kaya pagdating dito, imbis na makikinig ang nangyayari, inaantok. Hallelujah. Inaantok pa. Laman. Hallelujah. Huwag kayong aantukin. Alam nyo na ang reason kung bakit. May dala-dala kayo, napaghahalataan. Praise God. So sabi doon, iwanan natin ang dati nating pamumuhay. Kubarin na natin ang dati nating pagkatao.
Magbago na tayo ng isip dahil ang Diyos na lumikha po sa atin, tumawag sa atin ay Diyos na banal. At isa pa po, sabi po dito, kailangan po magbago na tayo ng kaisipan. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Bakit kailangan po natin matransform ang ating kaisipan? Kasi kapag hindi po matransform ang ating mga kaisipan, mag-isip po tayo, hindi po natin mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Bakit? May nakabara. Yes. Hallelujah. Ang laman ng isip mo, yung problema mo, yung sitwasyon mo, yung problema mo sa kapatiran, yung problema mo sa asawa mo, yung problema mo sa kaibigan mo, yung problema mo sa jowa mo. Ayan, praise God. Hallelujah. May mga jowa ba dito? Yun natin. Ayan, praise God. So, mahalaga po yun. Bakit? Sabi doon, ano po, basahin ko po. Asa kung mayroon po nakakita, pwede man po pakibasa po. Romans chapter 12, verse 2. Huwag kayong humayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang gano'n. Hallelujah. Upang mabatid po natin, sabi po doon, upang mabatid po natin ang ano? Ang kalooban at ang mabubuting bagay na nakalulugod kanino? Sa atin ba? Hindi, sa Diyos. Kanino po? Sa Diyos. Sabi, ulitin po natin, bakit kailangan po natin marinyo ang ating kaisipan? Bakit kailangan po natin huwag na umayon sa takbo ng mundong ito? Upang ano po yon? Upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos. Yan. Upang mabatid po natin ang kalooban ng Diyos. Ano po? At yung mga bagay na mabubuti, na kung saan ang Diyos po ang napararangalan. Yes, amen. Hallelujah. Hindi po yung sarili natin, ha? Sabi po dito, yung Diyos, ang Diyos po ang mapaparangalan. So kapag malinis po, maayos po ang ating kaisipan, hindi po ito puno ng kung ano mga problema, mga pollution dyan sa labas. Hallelujah. Mabilis lang po makakilos ang Panginoon sa buhay po natin. Makakalakad po tayo sa pamumuhay na nais ng Diyos para po sa atin. Maaring sabihin po ninyo, madali man yun. Hallelujah. Kung sa atin po, titingnan sa sarili natin, hindi natin kaya. Pero sa Diyos na nagpakilala po sa atin, kaya po natin yun. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. So, kailangan po natin mag-transform. Ano po? Ma-transform ang ating kaisipan. Kailangan na po natin iwanan ang dati nating pagkatao. May mga gusto po ba dito magpagamit sa Panginoon? Amen. Ang hina. Parang Sister John na lang yun. Narinig ko. Nalapit ata ako. Hallelujah. May mga gusto po ba dito magpagamit sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Ang hinahanap ko talagang sigaw ng gak. Hallelujah. Hallelujah. Di ba gak gubad po ito? Amen. Ayan, praise God. Ulitin ko po ulit, ha? May mga gusto po ba dito magpagamit? Amen. Ayan, praise God. Kung may mga gusto po dito magpagamit, ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Amen. Para magtuloy-tuloy po tayo, kailangan po natin lakaran. Ano po? Kailangan po natin mamuhay sa dating pamumuhay natin. At para makapamuhay po tayo, ang kailangan po natin, iwanan po natin yung dati nating pagkatao. Kailangan po natin matransform ang ating kaisipan. Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po yun sa pamamagitan natin, ha? Kundi sa pamamagitan po yun ng Panginoon. Hallelujah. Huwag po kayo mag-alala, hindi po ako nagagalit. Normal lang po ang aking pagsasalita. Hallelujah. Praise God. Makusog po ang boses ko. Okay lang po. Di man puret. Ayan, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So yung pangatlo po, kung paano po tayo makakalakad at makakapamuhay sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, itakwil na natin ang ating mga pangit na pag-uugali. Hallelujah. Sino po dito yung walang pangit na pag-uugali? Itaas ang paa. Hallelujah. Sino po dito yung may mga walang pangit na ugali? Mukha lang na pangit. Itaas ang paa. Hallelujah. Para nakataas ang paa. Lahat po tayo. Pangit. Huwag na lang daw tunong kag. Mukha lang daw ko ng pangit.
Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Nakahabol si Brother Mike. Welcome home, Brother Mike. Praise God! So, ayun po. Sabi dito, itakwil na natin. Paano yung pagtakwil? Parang, halik. Uy, ikaw pangit daw. Umali ka naman eh. Diba? Ganun ba yung pagtakwil? Pag di ka naghalik, uy. Diba? May ganun ba? So hindi. Yung pagtakwil talaga dapat with authority. In the name of Jesus, ikaw, espiritu ng anong ugaling meron ka. Gawin po natin yun. Isigaw natin with authority. Palayasin po natin. Na po, para makalakad po tayo at makapamuhay po tayo sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan po natin ito gawin. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa verse 25 hanggang 29, sabi po dito, dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Hallelujah. May diri po ba din yung nagsisinungaling? Itaas po ang bangs. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po dito, ano po yung itatakwil natin? Kaya sabi ko, itakwil natin yung mga pangit natin na pag-uugali. So sabi po dito sa verse 25, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan. Hallelujah! At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid. Hallelujah! Itakwil. Ano po? Ang kasinungalingan. At tayo po ay dapat magsalita ng katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Iba po ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano pa? Sabi pa po dito, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Sabi nga, ang sakit ng kasukasuan, ayan, hallelujah. Napatit ka, di ka makalakaw na. Ang ulo mo, di rin maka-church, di rin makaluwas. Hallelujah. Yung kamay mo, diba? Pag nasaktan yung paa natin, hindi tayo makalakad. Yung kalahating katawan mo ba makakalabas? Manananggal. Hallelujah. Diba po? Hindi. So makikita po natin dito, kapag hindi po good yung mga action po natin, yung mga ginagawa po natin, damay po ang bawat isa. Tayo, pamilya tayo dito sa loob ng church. Yes, amen. Ano po? Damay tayo. May time tayo na nagtitipon-tipon dito. Kapag ang isa sa atin ay hindi tama ang puso, hindi tama ang kaisipan, hindi tama ang pamumuhay, apektado po ang ating pananambahan. Yes. Aminin man po natin sa hindi, pero inilalabas po yan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah, wala po tayong maitatago. Sabi nga, kung ano yung ginawa mo sa dilim, ilalantad yan ng Panginoon saan? Sa liwanag. Hallelujah, bakit? Liwanag ang Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay liwanag. Amen. Ang salita ng Diyos ay naglalantad ng katotohanan. Hallelujah. Hindi po siya Diyos ng kasinungalingan. Kundi Diyos po siya ng katotohanan. Amen. Kaya sabi dito, itakwil na natin. Hallelujah. Ano pa po ang itatakwil natin? Hallelujah. Basahin ko po ulit. Sabi dito, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Amen. Hallelujah. Okay man po kita na magalit. Pero wag lang po dumating sa point na kinimkim na po natin. Kasi nagkakasala na po tayo doon. Hallelujah. Meron na po tayong problema. Meron na po tayo ng pananagutan sa Panginoon. Pwede po tayo magalit tayo sa ginagawa niya. Pero wag po natin kagagalitan yung tao na yun. Dapat mahabag po tayo doon. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Ituloy ko po. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Hallelujah. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan
Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita, sikaping lagi na ang pangungusap ninyo'y yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. Hallelujah. Ang sabi po dito, ano po yung dapat natin ingatan? Yung ating mga pananalita. Diba? Bakit? Bakit kailangan po natin ingatan ang ating mga pananalita? Kasi sabi po sa salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, tayo po ay God's ambassador. Mga ambassador po tayo ni Lord. So kung tayo po ay ambassador ng Diyos, ano po yung dapat sinasabi natin? Ano po yung dapat lumalabas sa ating mga bibig? Pangit po ba or nakaka-bless? Sigurado? Hallelujah! So ano pa? Hallelujah! Kasi kung titingnan po natin, itong bibig natin, lalo na itong dila po natin, kaliit-liit lang po nito, pero kayang-kaya po nitong pumatay. Kaya po niyang bumuhay, pero kaya niya din pong pumatay. Yes. Ang bibig natin, kaya pong sumamba sa Diyos, pero kaya niya din pong imak ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Kaya ito sabi sa atin ng Panginoon, itakwil na natin. Anong itatakwil natin? Yung mga pangit po natin na pag-uugali. Amen po ba? Yung pagsisinungaling, ano po? Yung pagsasalita ng hindi totoo. Yung pagsasalita ng walang taros. Yung basta lang tayo nagsalita. Wala man lang tayong pakialam kung masasaktan ba siya o hindi. Hallelujah. Kailangan po natin yung itakwil. Alam niyo po, kung bakit inanoint ng Panginoon ang ating mga bibig para po daluyan tayo ng pagpapala. Para po may mga taong makakilala, makabalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi po para magmarites. Hindi po para manakit. Hindi po para siraan yung kapwa po natin. Lahat po tayo may mga lapses. Lahat po tayo may mga shortcomings. Lahat po tayo may mga pagkukulang. Pero hindi po yung dahilan. Ano po? Para gawin din po natin yun sa iba. Amen po ba? Hallelujah. Ito yung gusto po. Ito yung pamumuhay na gusto sa atin ng Panginoon na makita. As Christian, as bilang anak ng Diyos, na namumuhay sa panibagong buhay, Hallelujah. dapat ang salita po natin ay salita na ng katotohanan. Amen. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung pinalaya po tayo ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon, hallelujah, dapat gawin din po natin yun sa iba pa na gusto din pong makalaya. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. So, ayun. Hallelujah. Kailangan lang po natin yung gawin. Kasi tayo po ay mga tagapagsalita ng Panginoon. Nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nung tayo po ay nakarinig na ng salita ng Panginoon, yung mga narinig po natin, meron na po tayong accountability. At kailangan na po natin yun i-share sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Mga tagapagsalita po tayo ng Panginoon. Kaya ngayong hapon na to, ano po, nire-remind tayo ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Na itakwil na po natin yung mga dati pong mga bagay, yung mga pag-uugali, na alam ng Diyos na hindi naman po siya mabibigyan ng kaluguran. Na alam ng Diyos na hindi naman po ikabubuti ng bawat isa sa atin, kundi ikakasama po ng bawat isa. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ising pa po ba? Amen. Praise God. Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala. Kasi hindi na po ako nagsasalita ng inaabot ng 3 oras. Dati po nagsasalita ako ng abot at 3 oras. Hallelujah! Kaya ko po yun kahit wala po akong tinitingnan na. Pero ngayon, parang hallelujah, Lord. O yan, praise God. So yung pang-apat, na gagawin po natin para po tayo makalakad at makapamuhay, ano po, sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito sa verse, ayan, praise God. Dito po, sabi
Sabi po dito sa verse 31 hanggang 32, sabi po dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano po ang sabi dito? Para po tayo makalakad at makapamuhay sa panibagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon, alisin na po natin lahat. Ano po yung aalisin natin? Sama ng loob, galit, hinanakit, puot, pagtatampo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po yung pagkainis? Ang susunod po dyan ay yung pagtatampo. Makakaramdam na po kayo dyan ng pagkainis. Pag nainis na po kayo, makakaramdam na po kayo ng galit. Pag nagalit na po kayo, makakaramdam na po kayo ng pagkapuot. Na sometimes darating sa point na hindi mo nga pinatay siya literal, pero pinatay mo naman siya dito. Hallelujah. Ako? Nakakumit ka na. Mamamatay tao ka na din. Hallelujah. Wala nga lang dumanak na dugo. Pero totoo po yun. Sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, makikita po natin, ipapakita po yan sa atin ng Panginoon. Kaya mahalaga po, sabi dito, alisin na po natin. Lahat. Kasi ang galit, hinanakit, puot, sama ng loob, bara. Nakakabara po yan. Yes. Kaya nga may mga sakit sa puso eh. Kasi ang daming kinikim-kim na galit, puot, hinanakit. Kaya ano nangyayari? O diba? 50-50. Diba? Hallelujah. Buti na lang hindi pa niya panahon. Oh, hallelujah, hindi pa yung time na sinet ng Lord. Kaya hindi pa siya natuluyan. Hallelujah. Ako napatunayan ko po yun. Kasi nung nandun po ako sa Kalbayog, may isang youth po doon na kasama namin sa ministeryo ng Panginoon na pag may tumaas lang ng boses, yung niya na halos hindi na siya makahinga, parang mamamatay na siya. Gaganyan na talaga siya. Kailangan mo siya pakalmahin. Pero wala naman siyang sakit sa puso. Pero once na may nagalit na, pinagalitan siya, inano na siya, parang there is something na natitrigger sa kanya. Siguro yung mga sama ng loob, yung hinanakit, na hindi mo masabi. Kaya ito ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Magiging kagamit-gamit tayo sa harapan ng Panginoon kapag inalis po natin yung mga hinanakit, yung sama ng loob at galit. Ano? Amen. Hallelujah. Wala po, hindi pwedeng sabihin ay iilan lang po dito ang nakakaramdam nun. Aminado po tayo. Aminado po ba? Ayan, praise God. Hallelujah. Good ang nagsasabi ng totoo. Ayan, praise God. Hallelujah. Kailangan po natin ang magpatawad. Kailangan po natin makalaya. Ako po, sa totoo lang po, patotoo ko po talaga ito. Bata pa ako, high school. Parang kakagraduate ko lang po ng high school. That time, ang mama ko kasi lagi siya sa Maynila. Ako palagi akong naiiwan sa papa ko. So papa ko ang laging kasama ko. Kaya natuto ako sa lahat ng gawaing bahay. Lahat ng trabaho, pagluto, lahat ng ginagawa sa loob ng bahay. Ano po? Alam ko na yon kasi ako yung nag-aalaga sa sarili ko. Hallelujah. Hanggang sa tumatagal, parang akala ko wala lang yung mga sinasabi sa akin ng papa ko. Kapag pinapagalitan niya ako, pag pinagsasabihan niya ako, akala ko wala lang yun. Pero dumating talaga sa point na nung umuwi na ang mama ko, nakita ko talaga sa sarili ko, halos alam niyo po na parang, di man po ako yung sinapian na, pero there is something na, kumbaga may spirit na talagang na-arise. Na sobrang parang may pinag-usapan lang kami noon ni mama na nagsabi ako kay mama, kilala niyo lang ako sa pangalan ko na ako anak ninyo, pero hindi niyo ako totoong kilala. So parang iba na yung sagot ko baga po. Pero alam niyo po ba, grabe pala yung tanim ko dito, may hatred pala ako sa papa ko. Nalaman ko lang po yun dahil po sa deliverance. Nung unang pagdating ni Pastor Larry,
Pero before po yun mangyari, dumating talaga sa point na may parang bumubulong sa tenga ko ang sinasabi, wala kang kwenta, wala kang ginawang tama, wala kang kwenta, wala kang ginawang tama. Hanggang sa dumating sa point na yung kwarto ko, lahat ng gamit pinagtatapon ko. Kasi sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo. Sigaw lang ako ng sigaw na hindi yan totoo. Pero lagi, kasi every time na nagagalit si Papa or pinapagalitan ako ni Papa or kung sino yung mga kasama ko baga po sa bahay or pag minsan may hindi sila pagkakaunawaan ni Mama, tapos lagi ko naririnig siya, mga wala ka mo kwenta, wala ka mo data, wala ka mo ginibo na tama. Parang ganun. Grabe pala yung impact nun. Hallelujah. Hindi ako naging aware. Tinanim ko pala siya dito. Tapos inatake ako ng kaaway. Naakala nila, Mama, na possess ako ng masamang espiritu. Kasi tumisigaw talaga ako na hindi nga totoo. Kasi ikaw pa naman sabihan ka pa ulit-ulit, wala kang kwenta, wala kang kwenta, wala kang ginawang tama. Ilang sakit-sakit ng lalag akong magulang mo nagsabi nun sa'yo. So dumating talaga sa point na ganun ako. Pero praise God. Kasi sa pamamagitan po ng ating senior pastor Larry, yung deliverance baga po, yung encounter, doon ko talaga yun. Kasi may time doon na sina Pastor Larry nag-present sila na parang sila yung papa mo, sila yung mama mo, sila yung nakapanakit sa'yo. Doon ako nakalaya. Oh. Kaya minsan may mga bagay pa naman ako na naiinis naman ako kay Papa. Pero not to the point na ikimkim ko sa puso ko kasi naranasan ko. Naranasan ko na hindi pala good ang nagtatanim ng sama ng loob. Hindi pala good ang nagtatanim, ng galit. Hallelujah. Hindi po yung good. Kaya sabi dito, alisin po natin lahat ng sama ng loob. Paano po nato pahalion? Bugawon ka po. So, hindi po ganun. Sabi ko nga kanina, paano po natin yung paalisin? Kailangan po natin with authority. Magkakaroon lang po tayo ng authority kapag maayos po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen po ba? Amen. Yan. So, hallelujah, maaring sa mga oras na ito, naramdaman po natin yun. Sa mga nakalipas na araw, naramdaman po natin yun. Nakaramdam tayo ng galit, dinanakit, sama ng loob. Ano po? Hindi naman siguro dumating sa point na pagkapuot na po, ha? Ang lalim na po nun. Hallelujah. Grabe ng ugat nun. Tiunay na. Hallelujah. Praise God. So, bakit kailangan po natin ito alisin? Bakit kailangan po natin i-review? Bakit kailangan natin palayasin ang sama ng loob, ang hinanakit, ang galit, hallelujah, ang pagkapuot? Bakit kailangan po natin ito palayasin? Kasi alam nyo po, kahit lagi po tayo nandito sa church, kahit lagi po tayo nananalangin sa Panginoon, kahit lagi po tayo kasama sa mga gawain ng Panginoon, kapag may mga nakabara po dito sa ating puso, kapag nakita ng Panginoon na may mga unsettled po tayo, lalo na sa pamilya natin, sa mga asawa po, ayan, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga tao na nakapaligid sa atin, sa mga kapatiran, ayan, praise God, hallelujah. Hindi po ino-honor ni Lord ang pagsamba po natin. Yes. Para lamang po tayong batingaw na umaalingaw-ngaw sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po mabangong samyo ang ating mga awitan. Ang ating mga sigawan na, Lord, purihin ka, sampahin ka. Hindi po yun mabangong samyo sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? May mga unsettled po tayo. Bakit? May mga iniisip po tayo na pangit sa kapatid po natin. May mga iniisip po tayo sa iba, sa pamilya po natin na hindi maganda. May nararamdaman po tayo sa magulang natin, sa mga kaibigan natin, sa kapatiran natin na hindi maganda at nakikita po yun sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 23 to 24, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Hallelujah. Malinaw po ang salita ng ating Panginoon. Kung gusto po natin i-honor ng Panginoon yung mga panalangin po natin, yung mga hinihiling po natin sa Panginoon, yung mga dinidesire po natin,
yung mga ginagawa po natin para sa Diyos, itong pananambahan po natin, isettle po natin yung mga dapat natin isettle. Amen po ba? Ayusin po natin yung mga dapat ayusin. Kung hindi kaya magpaayos, lumapit sa mga leader. Kung hindi talaga po, hindi po kaya, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Wala po tayong ibang gagawin. Sabi ko nga kanina, kung sa sarili po natin, hindi natin kaya. Pero kung kay Lord po tayo lalapit, hallelujah, praise God, magagawa po natin ayusin ang mga dapat natin ayusin. Hallelujah. Kasi si Lord nagpapalaya siya. Kasi si Lord, hallelujah, yung mga broken na puso, broken na pamilya, kayang buuin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi tapat si Lord sa kanyang mga sinasabi. Totoo siya sa kanyang mga sinasabi. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Kung sinabi sa iyo ng Panginoon, na aayusin ko ang pamilya mo, aayusin niya ng Panginoon, pero huwag mong madaliin ang Panginoon. Hallelujah. Magantay ka ng tamang panahon. Amen po ba? Bakit? Ang sabi sa salita ng Panginoon, nilikha niya ang lahat ng bagay na mayroong kapanahunan. Ano po? Iba yung panahon natin sa panahon ng Panginoon. Kasi nga, iba yung kaisipan ng Diyos sa kaisipan po natin. Iba yung plano natin sa plano ni Lord. Iba yung kaparaanan ni Lord sa kaparaanan po natin. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Kaya kung gusto po natin i-honor ni Lord, lahat ng mga paborit pagsambang ginagawa po natin, isettle po natin yung mga dapat isettle. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, walang mawawala kapag ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang lumapit, walang mawawala. Dito sa mundo, maaaring sabihin, sabi na, ako ang tama, siya ang mali. Pero sa harapan ni Lord, ikaw yung tama at ikaw yung pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. Iba kasi yung kaisipan ng mundo sa kaisipan ng Panginoon. Iba yung pamantayan ng mundo sa pamantayan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya sa hapon na ito, ito yung gusto sa atin ng Panginoon. Maging maayos po tayo sa harapan niya. Ang paglago ng gawain dito sa lugar na to po ng Gubad. Hallelujah. Nakasalalay po yun sa kung paano po tayo mamuhay sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang po yun nakasalalay sa mga leader po natin, kundi nakasalalay po yun sa bawat isa po sa atin na tumanggap, kumilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Na binigyan ng panibagong buhay. Hallelujah. Praise God. Gawin po natin ito, hindi lang para sa sarili po natin. Kundi sabi po sa verse 30, sabi po dito, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Hallelujah. Lalakad po tayo, gagawin po natin yung pagtakwil, yung pag-alis, yung paghubad ng dating pagkatao, ng pagbago ng ating kaisipan, hallelujah, yung paglakad po natin sa panibagong buhay, gagawin po natin ito kasi, hallelujah, para sa darating na panahon, pag humarap tayo sa Panginoon, meron po tayong tatak. Hallelujah. Kaya sabi dito, at huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu Santo. Kung patuloy po tayong mamumuhay sa pamumuhay na kung saan hindi ang Diyos ang nalulugod, hindi ang Diyos ang nabibigyan ng kapurihan, hindi ang Diyos ang napaparangalan, hallelujah, haharap tayo sa Diyos na hindi niya tayo nakikilala. Hallelujah. Gugustuhin ba natin yun? Diba? Hindi po. Sayang po ng pagpapagal natin kung pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoon, hindi po tayo kilala ng ating Panginoon. Sabihin, Panginoon, ang sabihin sa inyo ng Panginoon, lumayas kayo. Diba? Hindi kailanman hindi ko kayo nakikilala.
Ang sakit. Hallelujah. Gusto ba natin yung ganon? Hallelujah. Praise God. Kaya hayaan po natin, ano po, sa oras na ito, ano po, hayaan po natin na sa oras na ito, makabalik po tayo, makalakad po tayo sa panibagong buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Katulad ng mga nabanggit po natin kanina. Katulad ng mga nasabi po natin kanina. Hallelujah. Kung paano po tayo makakabalik sa Diyos. Ito yung kailangan po natin gawin. Hallelujah. Lumakad na po tayo sa panibagong buhay. Umalis na po tayo sa dating pamumuhay natin. Ipabago na po natin ang ating mga isipan. Ating mga kaisipan sa harapan ng ating Panginoon. Iwanan na po natin. Hallelujah. Hubarin na po natin. Hallelujah. Yung mga pangit na pag-uugali. Yes, hallelujah. Hallelujah. Itakwil na po natin. Hallelujah. Maging tumuon na po tayo. Itakwil na po natin yung pagpapaimbabaw. Amen. Hallelujah. Itakwil na po natin yung pagtatago sa harapan ng ating Panginoon. Itakwil na po natin. Hallelujah. Itakwil na po natin yung mga bagay na hindi kinaluluguran ng ating Panginoon. Alisin na po natin ang ating mga kinikimkim. Nagalit, hinanakit, simula bata pa man yan. Hallelujah. Kung hindi mo kayang aminin sa iba, aminin mo sa Panginoon. Amen. Kung hindi mo kayang lumapit sa taong kinagagalitan mo, lumapit ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong, sabihin mo, Lord, hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Hallelujah. Kung gusto po natin makalakad, makapamuhay sa pamumuhay na nais po ng ating Panginoon, humakbang po tayo, kahit isang hakbang lang. Humakbang po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa harapan ng ating Diyos. Huwag ka nang magpubli. Kasi kahit anong publi mo, alam yan ng Panginoon. Wala kang maitatago. Lahat nahahayag. Nasa loob ka man ng tahanan mo, nakikita ka man ng mga leader mo, ng mga kapatiran mo, o hindi. Wala kang maitatago. Kasi si Lord, kilala ka niya. Alam ni Lord kapag nasasaktan ka. Alam ni Lord kapag nahihirapan ka na. Alam ni Lord kung may matatakbuhan ka pa ba o wala. Hallelujah. Kapatid, ang Diyos po ay dakila. Ang Diyos po na nagpakilala po sa atin ay Diyos na nagpapalaya. Diyos na nagpapatawad. Kaya kung kanina, ngayong hapon nakita po natin ang sarili natin na nasa ganitong pamumuhay pa rin tayo, lumapit po tayo ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at hayaan po natin na sa hapon na ito, lumapit po tayo sa presensya ng ating Panginoon.